natin ang series of preachings and teachings sa Book of Romans. Doon tayo nagtatalaga ngayon every Sunday. So I hope you'll be able to follow through sa mga nakaraan nating linggo. So last time we established na meron na tayong obligasyon. Ang anak ng Diyos ay may mga obligasyon. Ang obligasyon natin ay hindi para sa mundong ito, kundi ang obligasyon natin ay masunod natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang obligasyon natin ay sa bawat isa na para magmahalan tayo. Ang obligasyon natin ay para sa salita ng Panginoon, para sundin natin. So we'll continue that. Yung pong tema na yon, yung subject na yon, meron tayong obligasyon na sumunod sa Diyos, sa Kanyang salita, sa bawat isa na magmahal. Ngayon, saan po, ang mga Kristiyano po, sa ating po mga anak ng Diyos, meron tayong hindi naman tayo iniwan ng Diyos na pag halimbawa na born again na tayo na bahala ka na dyan. Hintayin mo na lang ang pagbabalik ko, mag-aral ka, magmahalan kayo, o gawin mo ang mga, dapat alamin mo na ang mga tama at mali. Hindi po ganoon. Ang Diyos natin ay iniwan tayo ng gabay. Unang-una nga ang Biblia. Kaya tayo binigyan ng yung salita ng Panginoon para maggabayan tayo. At ang pangalawa, ang pinakamagandang gabay natin ay ang Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ay iniwan niya sa atin para tayo ay gabayan. Kung yun ang ating sinusunod, pinapakinggan, pinapakiramdaman ang kilos niya, hindi tayo magkakamali. Dahil siya ay Diyos din. Ang Holy Spirit is God. Wala tayong question dyan. Hindi natin talaga maitatanggi. So, meron tayong salita ng Panginoon, meron tayong Biblia, meron tayong mga kapatiran, meron tayong Biblia, meron tayong simbahan, at meron din tayong Holy Spirit. So, naniniwala kayo na tayo yung mga anak ng Diyos. Ang sabi sa 1 John 1:12, wala yan sa scripture natin ngayon, ang sino man tumanggap kay Jesus ay anak ng Diyos. Siya ang may karapatan lamang na maging anak ng Diyos. Marami naman nagkiklaim yan, na anak sila ng Diyos, I'm a child of God, I'm a Christian, I'm a believer. Pero ang sinabi kasi ng Biblia, ang may karapatan lang na talagang sabihin na siya ay anak ng Diyos, ay ang mga may relasyon kay Jesus. At lahat naman tayo na nandito ngayon ay alam ko na may relasyon kay Jesus. So talagang itatalaga natin, masasabi natin anak tayo ng Diyos. We are children of God. And that's the most important position dito sa mundong ito. There's no other better position than to be a child of God. We can be all that we want to be. No matter what, power, position na binigay ng mundong ito is nothing in compared sa pagiging anak ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano naman po ako makakasiguro na ako po ay anak ng Diyos? Yan sagutin natin ngayon. Paano ka makakasiguro na ikaw ay anak ng Diyos? Siyempre, depende yun kung sino ang sinusunod mo. Sino ang naggagabay sa'yo. Yun ang isang ebidensya para malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Siyempre, kung ang sinusunod mo ay mundong ito, ang mga katuruan ng mga prinsipyo, ng mga nakukuha natin, napapag-aralan, napapanood natin sa mundong ito, ay hindi yon ang pruweba, ang ebidensya na tayo anak ng Diyos. Maganda ang ibinigay sa atin ng Diyos na ebidensya na tayo ay anak niya. Ang sabi po, for all who are led by the Spirit of God are children of God. Yan po, ang ganda-ganda ng ebidensya, katibayan, ibinigay sa atin ng Diyos sa Kanya mismo ang patutuong to. So, hindi lamang hindi lamang kukuunti, lahat daw po. So that's regardless of our position, citizenship, pinanggalingan natin, nakaraan natin, tayong ay mga anak ng Diyos kung, sabi, tayo ay pinapangunahan, tayo ginagabayan ng Spirit. Ngayon, kung titignan niyo po ang ating scripture ngayon, ang Spirit is just the Spirit. It's the Spirit of God. The Holy Spirit, o another term. So, ang banal na Espiritu ang naggagabay sa atin.
Ngayon, ang tanong, kung meron bang ibang bagay pang naggagabay sa atin na mukha naman maka-Diyos, makarespeto, maganda naman pakinggan, yan ba ay tama? Hindi po. Kasi ang sinasabi sa atin, only the Spirit of God can lead those who are children of God. So, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang pruweba ay ikaw ay dapat nag-guide ng Holy Spirit. Ito ang dapat sa atin, nagbabantay, nagmamasid, tayo ginagabayan, pinapangunahan. Or, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, dapat meron kang guidance ng Holy Spirit. Ang ganda na po, no? Ang ganda ng pruweba yan. Simple lang, hindi complex. Sa mga nagtatanong, ako ba'y talagang anak ng Diyos? Hindi ko maramdaman Hindi ko makita. Hindi pa ako masyado nakakakuha ng mga blessings. Hindi pa ako katanggap-tanggap sa aking kapwa. Well, ito lang Kung ikaw ba ay sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos, sinusunod mo ba ang sinasabi ng Biblia? Alam natin na ang Biblia ay sinulat ng mga taong ginabayan ng Holy Spirit. So ang Bible po, ang salita ng Panginoon ay isang tanging paraan na tayo talaga ay nagagabayan ng Holy Spirit. Kasi nga po, hindi naman natin nadidinig ang boses ng Holy Spirit. He's a gentle person. Hindi natin kailangan pa madinig ang audible voice niya. Ito na po ang Holy Spirit. So if you're obeying the Word of God, that's an evidence na ikaw ay pinapangunahan ng Holy Spirit at nangangahulugan na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi nga po natin kanina na wala nang pinakamahigit pang posisyon dito sa mundong ito other than being a child of God. Okay? So, bakit importante na tayo po ay ginagabayan ng Holy Spirit? Kasi ang sabi sa John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Yan ang tanong natin. Gusto mo mong malaman ng katotohanan? Siyempre, yun ang dapat adhikain ng mga Kristiyano, malaman ng katotohanan. Because ang mundong ito ay gumagalaw sa kasinungalingan, sa pandaraya, panlilinglang. So tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa katotohanan, gumagalaw sa katotohanan, ginagabayan ng katotohanan. Kaya importante po ang pag-acknowledge natin sa Holy Spirit. Ang sabi, when the Spirit comes, kailan ba siya dumating? Nung si Jesus, ay bago pa naman sa Old Testament pa naman meron ng Holy Spirit. The Holy Spirit ay dumarating lamang for a special occasion or special event. Halimbawa, ang isang tao ay merong ipapagawa ang Diyos, ginagabayan siya panandalian. Pero sa atin ngayong New Testament, nasa atin ang Holy Spirit, anak tayo ng Diyos nasa atin na siya. Kaya nung dumating siya, nung umakyat na si Jesus sa langit, pinadala niya na ang Holy Spirit to be permanently with us. Ang ganda nun. Permanently with us. Kaya nung dumating siya, ang role niya ay igabay tayo sa katotohanan. Si Jesus ay katotohanan, di ba alam natin? So yun ang first purpose niya. I-lead tayo, akayin tayo papunta kay Jesus na siya ay katotohanan. At pagkatapos lahat ng kailangan nating malaman na katotohanan ay pagkakaloob, ibibigay sa atin ng Holy Spirit, tutulungan niya tayo. Ngayon, let me qualify po all the truth. Ibig yan bang sabihin, lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng nasa isip ng Diyos, lahat ng plano ng Diyos ay ituturo na sa atin? Kasi sabi dyan all the truth. Maraming mga tao ang sinasaliksik, ano ba ang mangyayari? Kailan ba babalikan Diyos? Kailan ba mamamatay ang tao? Kailan ba ang katapusan ng sandaigdigang ito? Will that be part of all the truth na gagabayan tayo ng Holy Spirit? Alam naman natin na may mga plano ang Diyos. The secret things belong to God. Hindi naman yan reveal sa atin ang lahat ng kanyang kalooban. Lahat ng nasa isip ng Diyos. Lahat ng plano niya. Ngunit, lahat ng kailangan natin para tayo ay maligtas, makaiwas sa kasalanan, masunod natin ang pinapagawa ng Diyos, magkaroon tayo ng kaalaman kung saan tayo papunta, kung sakaling lisanin natin ang mundong yon. Yun po ay kasama dun sa all the truth.
all the truth na kailangan natin so that we can be saved. We know God. How we can resist sin, how we can live righteously, how we can have the certainty or assurance of our eternity. Yun po ang kasama sa all truth. So lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa Diyos sa kasalanan, relationship natin sa bawat isa, kasama po yan sa iginay sa atin. Bagamat hindi pa ganap ngayon, hindi pa siguro natin alam, hindi pa natin, kailangan pa natin pag-aralan, saliksikin. Pero yun po ang mga bagay na inililid sa atin ng Holy Spirit. So kung anak tayo ng Diyos, yan ang maganda. Hindi po yan ginagawa sa lahat ng tao. Kaya tayo ay may pribilehiyo, tayo ay blessed. Kaya nga, importante sa atin ang pagsasaliksik ng Biblia, ang pag-aaral ng Biblia. Yan yan ang magagawa natin sa ating mga personal devotions. Sa pag-attend natin ng Bible studies, sa pag-attend natin ng church, and also yung mga available na resources sa atin. Kailangan lang suriin nating maigi ang mga resources na yon. Pero maraming mga available resources na sa internet, sa mga social media. Kailangan lang natin talagang ipagdasal at suriin kung yan ba ay tama ang mga taong gumamit, naggawa, nag-author, nag-record niyan ay talagang makadiyos sila. So ang ganda po, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. So yan ang ating hikain ngayon habang hinihintay natin ang ating Panginoon. Saliksikin natin ang katotohanan. Marami pa. Kasi po, hindi hahantong sa buhay natin kahit gaano kagaling, kahit kanang katagal na ang Kristiyano, hindi dapat dumating ang puntos na yung pagkakataon sabihin niyang, I've known everything I need to know about God. Alam ko na lahat. Alam ko na lahat ang sinasabi ng Diyos. Alam ko na lahat ang tinuturo ng Biblia. Hindi po mangyayari yon. Kasi ito pong sinasabing pag-guide ng Holy Spirit ay continuous. He will not happen in 2 years, 5 years, o kahit 20 years ka na nag-aaral. It will continue until we reach glorification. Pag dumating na po, naging perfect na tayo. Kasi perfect na ang knowledge natin, perfect na ang revelation ng Panginoon, kaharap na natin siya. Pag dumating na tayo, nasa langit na tayo, yun na ang mahihinto ang ating pagsasaliksik, mahihinto ang ating pag-aaral. Pero hanggang ngayon, na nandito tayo, hinihintay natin siya, we're waiting for God to glorify us, to make us perfect. We'll continue searching, studying the Word of God. So again po, ang ebidensya na tayo yung mga anak ng Diyos, na sinasabi namang anak tayo ng Diyos ngayon, ay ang ginagabayan tayo ng Holy Spirit. All who are led by the Spirit of God are children of God. How truthful is that? How simple. But yet it's so profound. The truth, napakalaki po ng nasasakop na yan. So sa mga nagdududa pa, matagal ng Kristiyano, bagong Kristiyano, anak ba ako talaga ng Diyos? Bakit ang dami ko pa rin problema? Ang dami ko pa rin trials? Ang dami ko pa rin pagsubok? Ang bigat pa rin ang pinapagdaanan ko. Hindi naman po sinabi na kung ikaw ay anak ng Diyos na, ikaw ay born again na, ikaw ay ginagabayan ng Holy Spirit. Ang lahat ay magiging smooth na. Wala pong sinabi ang Biblia ng ganon. Daraan pa rin tayo ng pagsubok. Daraan ng problema. Yun nga, minsan magkakasakit pa rin tayo. Nagkakaedad tayo. And one day, God will set the time kung kailan na natin lisanin ang mundong ito. But the truth is, we are led by the Spirit of God so we can live righteously. Yun ang importante. So that whatever happens, we will be in the presence of God. Ang ganda no? Ang ganda ang pangako nyo. Ano pang aasahan natin? Of course, we work here. Meron tayong mga career. We look forward sa ating sweldo. We look forward yung ating pong mga benepisyo sa employment natin. We look forward na ang promotion, yung mga bagay na hinihintay natin. But there's nothing more important to look forward to than being in the presence of God in eternity. Lahat ng sa mundong ito ay pansandalian lamang.
Okay? Now, we've established we are children of God. We are being led by the Holy Spirit. The Holy Spirit is guiding us unto all truth. Ngayon, tuloy natin ang sinasabi sa Romans. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. Okay. Marami po kasing Kristiyano na sa kabila ng kanyang pakiging born again na, mananampalataya, anak ng Diyos, ay bumabalik pa rin ang mga nakaraan sa Kanya. Lalo na po kung nabuhay tayo sa kasalanan, we're slaves to sin for so long. Para bang yung mga slaves nung araw, nung na-abolish na ang slavery, dahil nabuhay na sila ng ilang taon, marami pinanganak ng slaves, tumanda na, kahit na-abolish na ang slavery, marami sa kanila ang nahirapan na tanggapin na wala nang pagiging alipin. Hindi ka na alipin, malaya ka na. Pero ano pa rin sila ng takot? Ang mga old masters nila ay natatakot pa rin sila, nanginginig pa rin sila. Yung mga old masters nila, ang tingin nila ay kailangan nilang pagsilbihan. Kahit sinabi ng ikaw ay malaya na, wala nang alipin sa mundong ito. Wala nang slavery, pinatatakot pa rin sila. Sila ay namumuhay sila ay diniklarang malaya, pero parang takot pa rin ang kanilang buhay. Parang hindi pa rin sila malaya kasi hindi pa nila naiintindihan sa haba kasi ng panahon ng pagiging slave. Ang adjustment noon ay napakatagal. Ngayon po, may mga Christians na dahil sa napakapait ng pinagdaanang nakaraan, kasamaan, nabuhay ng kung ano-ano ang naganap sa buhay, mga kadiliman, pinractice, mga kasalanang itinaguyod sa buhay. Ngayon, kahit na born again na sila, meron pa rin pumapasok sa isip nila, natatakot pa rin sila, ako ba ay talagang ligtas na? Ako ba ay malaya na? Hindi na ba ako nasa ilalim ng kadiliman? Kaya nga ang sinabi, tandaan mo kapatid, ikaw ay meron ng Holy Spirit para hindi ikaw ay matakot na muli na ikaw pa ay alipin ng kasalanan. Kailangan ma-overcome yon. Kaya anong sabi ng Biblia? Kaya you have to renew your mind. Kasi nga kahit na born again na tayo, meron na tayong new spirit in us, ang isip natin minsan mali pa ang takbo. Hindi pa tama ang paggalaw ng isip natin, kaya kailangan natin baguhin yon. Isa yon sa ina-address ng Romans 8:15. Dapat alisin mo na yon dahil meron ka ng Holy Spirit na sinasabing ikaw ay malaya ng sumunod sa Panginoon. Hindi ka na matakot, alalahanin, magapi, prisyonero ng nakaraan mo. Fearful slaves. Sabi, bagkos instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Makikita nyo ang laki ng pagbabago. Makikita nyo ang laki ng transition from slave. Hindi lamang malayo, tignan nyo ang sinasabi. From slaves, ikaw ay adopted na. Children of God. Ang laki po ng pagtalon. Biro mo, parang dati nagsisilbi ka sa palasyo, sa hari. Ikaw ay slave. Tapos, one day, tinawag na lang, anak ka ng hari. Ito mas malaki pa, anak tayo ng Diyos. Adopted you as His own children. Makikita niyo from slaves to adopted children of God. Ganun katindi ang ating pagbabago. Ganun kalaki ang ating bagong posisyon sa ating Panginoon. So meron tayong new guide, the Holy Spirit. Meron tayong new position. And that is adopted children of God. Kaya nga sinabi sa John 1:12, those who are in Christ have the sole authority to become children of God. So adopted tayo. Romans 8, sinasabi, anak ka ng Diyos, adopted. Kaya nga, ito pa ang sabing pruweba, you are to call Him Abba, Father. So nakita natin, na-establish natin, Ama ang tawag natin sa Kanya. Hindi lamang sapat na tawagin siyang Master, God, Lord,
we can call Him Abba Father. Alam niyo naman po, ang ganda ng Ama, di ba? Nagkaroon tayo ng mga earthly fathers. Marami sa atin na mayroon pang mga earthly fathers. Nakita natin kung paano natin i-approach ang tatay natin. Nag-aalanganin ba kayo? Nahihiya ba kayo? Dad, pingin namang allowance. Dad, kailangan kong bumili nito. Dad, tulungan mo ako. Dad, mayroon akong problema. Di ba pagka ganun ang natin, approach natin sa earthly fathers natin, walang alinlangan. Ano ang kailangan? Magkano ang bibilin? Kung kaya naman tatay natin, di ba? Hinihingi natin, ibibigay naman niya. Kung ganun ang trato natin, ganun tayo mag-approach sa earthly fathers natin, what more ang Diyos? What more ang Diyos? Kasi nga, in-establish na ama siya. Ama siya ng mga anak ng Diyos na mga na kay Kristo. Again po, nakikita natin ang importansya ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesus. Yun lamang po ang may karapatang maging anak ng Diyos. Pagka ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi sa iyo, you call Him Abba, Father. So, it means na meron tayong courage, meron tayong access sa trono ng Panginoon. We do not need anyone else. We do not need na tayo'y maramdam nating karapat-dapat tayo. It's been established. Anak ka na ng Diyos, hindi ka na slaves. Adopted ka. Ngayon, pwede mo na siyang tawagin. That's one of the most beautiful way to pray to God. Father, help me with this situation. Father, kailangan ko ang gabay mo. Father, I need this. Father, please guide me. Father, please be with me. Dahil siya ay ama natin. Di ba, na-establish natin, ang ama ba ay ibibigay ang isang bagay na masama, ikakasama ng anak? Di ba, hindi? Kaya nga sabi, kung umihingi siya ng itlog o tinapay, bibigyan mo ba siya ng ahas o anumang ikasasama? Hindi ba ang ibibigay mo ay maganda? Ganun ang ating God the Father. So ngayon po, nakita natin sa ngayong umaga, we are guided by the Holy Spirit. It's been established. We are children of God. We're no longer slaves. There's no more for us to worry about our past, which is causing us fear as slaves. Hindi na po, nakaraan na yun sa atin. Tayo po ay adopted children of God. So, adopted po tayo. Ang sabi, all. Tayo ay adopted na, so we can call Him Abba, Father. So, ang adopted po, although magkaiba ng term, ang adopted at natural born na anak ay pareho. Pareho ang tinatanggap, pareho ang treatment. So, kamukha po ng pag ang isang tao ay walang anak, pag meron siyang inampon, ang lahat ng relasyon na hinahanap sa magulang ay ibibigay. Ang lahat ng nakalaan sa kanyang ipapamana ay ibibigay sa inampon. So, adopted, tayo ay anuman ang itinalaga ng Diyos na ibibigay niyang blessing sa kanyang mga anak ay kasama tayo. How exciting is that po? Sa ating mga nanonood, nag-aalanganin pa. Binabaliwala ang pagiging anak ng Diyos. Ito po, adopted ka, then you will receive whatever God has planned, purpose to happen, to be given to the children of God. Ngayon, I'd just like everyone to look at this. Receive God's Spirit. Ang ibig sabihin niya po, hindi niyo kailangan pagtrabahuhan yan. Hindi niyo kailangan gumawa ng iba't ibang bagay para matanggap niyo ang Espiritu ng Diyos. Ibinibigay na yan ng Diyos. Libre, grasya. Tayong lahat ay recipient. Hindi natin pinagtrabahuhan yan. Binigay ng Diyos ng buong grasya. Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit, ang isa lang ang nangyari, nagkaroon tayo ng relasyon kay Jesus. So we have received God's Spirit.
You do not need to earn it. You do not need to work for it. It's been given to us. So pag binigay ng Diyos, yun ay sa ating ikabubuti. How good our God is. Tuloy natin. Verse 16 naman ang sabi, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are children of God. Sinabi na nga ng anak na tayo ng Diyos, pero ito pa, sabi pa, ina-affirm pa. Pinapatunayan, ini-establish na tayo ay mga anak ng Diyos. Kasi ang Espiritu niya, it's not only guiding us, ito nga mas tumindi. Joins with our spirit, kaisa. Yung Holy Spirit is kaisa ng ating Espiritu. Lahat tayo po may Espiritu. Kaisa niya, nakikiisa. Working side by side, in tandem. Magkaisa sila na para patunayan tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit po importante? Parang ngayong umaga, ilang beses nang sinabi, children of God, children of God, children of God. And then verse 16, sinasabi naman to affirm God's children. Kaya makikita niyo po, pag pinapag-ulit-ulit ng Biblia, it's important. Maintindihan, ma-establish, tumimo, mamuhay sa puso, ibulong sa atin lagi na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Importante po yun. That's one term na available lamang sa mga Kristiyano, mananampalataya na na kay Jesus. Anak ako ng Diyos. So, kung ano man ang tawag sa atin, ikaw ay hampas lupa, ikaw ay patay gutom, ikaw ay walang trabaho, walang silbi, walang pinag-aralan, walang kinabukasan, kahit ano pang term na ibato sa atin ng mundong ito. Ito ang sasabihin natin, anak ako ng Diyos, kahit ano ang tingin mo sa akin, kahit ako'y madumi, ako'y galing sa putik, ako'y walang karapatan, I am a child of God. Yun ang maganda na nalalaman talaga natin ang sinasabi, ang patotoo ng Biblia. Minsan hindi natin naiintindihan niya na aapektuhan tayo ng sinasabi ng mundong ito. Mas pinapakinggan natin yon. Kaya marami nga nagsusuicide. Marami nawawala ng pag-asa. Marami nanghihina. Marami nanlulumo. Pero ito ang lakas-lakas ng pangako ng Diyos. Ang laki-laki ng posisyon ng Diyos. So marami dyan talaga na natulak sa kung ano nung ginagawa sa buhay. Nakulong, nagpakasama na lang kasi ang bilong ng mundo sa kanya, wala ka ng pag-asa. Sa impyerno ang papunta mo. Ikaw hindi napapatawarin ng Diyos. Ang dumi ng nakaraan mo. Ang dumi ng iyong pinagdaanan. Ang dumi ng iyong pamilya. Walang silbi. Walang pag-asa. Malayo sa Diyos. Pero ito po ang sinasabi sa atin, God's children, affirm. Pinatotohanan. Mas mabigat pa to sa kung ano pang patotoo ng mundong ito. Affirm by whom? By the government, by our school, not even by church, by the Holy Spirit in us, by God Himself, affirming we are God's children. So no one can take that away from us. Wala makakapagsabing, hindi ako anak ng Diyos. Dahil sinasabi ng Biblia, Romans 8:16, I am a child of God, affirmed by the Holy Spirit working within me. The Holy Spirit is one with my spirit. That means they are in tandem, hindi sila magkasalungat, in perfect agreement. Kung ano ang gusto ng Holy Spirit, and that is what my spirit is striving to do. Okay? And since we are His children, we are His heirs. Ayan ang sinasabi ko kanina. Di ba? Adopted tayo, ang sabi. Kung adopted ka, ikaw ay anak ng Diyos, ang lahat ng ipapamana niya, itinatalaga niyang ibigay sa kanyang mga anak ay aasahan din natin. Pag ang mga bagay na yan ay tatanggapin natin sa takdang panahon. Ano po yung mga heirs? Hindi natin makakaila na meron ding mga blessing, mga earthly blessings sa anak ng Diyos. Pero it's not necessarily yun po ang ating gauge. Totoo naman, maraming mga tao na nung naging Christian sila, mas naging blessed sila. Sa buhay, sa trabaho, sa kanilang career, sa kinabukasan, relationship. Sa relationship,
Yun ay mga blessing. Pero mayroon pang mas malaking blessing na darating na hindi pa natin natatanggap. Yun po ay yung heirs na ating pong makakamtan one day. And that is to be in the presence of God. Ano bang makukumpare mo sa presensya, sa langit, kasama ng Diyos forever and ever? Meron pa bang hihigit dyan na salapi, kayamanan sa mundong ito? Yun ang hinihintay natin. Ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na makakasama natin siya. The glory of heaven. Ano pa bang mas malaking lugar, katayuan, kundi ang presensya ng Panginoon? Darating po yan. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Ayun po ang sinasabi ko. Hindi yung mga kayamanan sa mundong ito, kundi God's glory. Yan ang tinatanggap, hinihintay natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Anong kaluwalhatian ng Diyos? Yung sitwasyon natin na it's pure, wala nang bahid ng kasalanan, wala nang tukso, wala nang trace of the past, evil, darkness. Unang-una po, aalisin na po sa atin ang curse of sin. Ano sinasabi kong curse of sin? Yung pong ating pagtanda ngayon, nagkakasakit tayo kung anong differential lumalabas sa sarili natin, bagamat may mga bata, lalo na pag nagkakaedad, kung ano-ano na, yun po ang ebidensya ng talagang may sumpa ng kasalanan sa atin. Kasi nga, unang-una, tayo lahat ay mamamatay. That is one evidence na nandito ang sumpa ng kasalanan. Kasi kung walang kasalanan, hindi dapat tayo makatikim ng kamatayan. So, isang bagay yon na nandito sa atin ngayon. Tumatanda tayo, manghihina tayo. Pag hindi tayo na born again, nagkaroon ng relasyon kay Jesus, ang ating sitwasyon ngayon na malayo sa Diyos, patay ang ating spirito, it will stay forever and ever. Mo, eternal damnation to be away from the presence of God. So, darating po ang araw na tayo ay mapapalitan na. Di ba ang ganda nun? John and Jay, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo tatanda. Tayo po ay magiging maluwalhati. We'll have glorified bodies. Hindi na natin kailangan pa na magpa-doktor, magpa-ospital, anumang kailangan natin para tayo ay manatiling malusog. We will be glorified. So kung ano nangyari kay Jesus nung siya ay nabuhay na maguli, ganun din po. Sabi, si Jesus lang ang nakatikim muna ng una yung glorified bodies. Pero tayo ay darating din doon. We will receive the same glorification na dinanggap ni Jesus. Hindi para sambahin, kasi si Jesus lang pwedeng sambahin. Pero yung nangyari sa kanya nung nabuhay siya, glorified bodies, ganun din po tayo. How beautiful is that? To think that one day I will no longer be susceptible to sickness, to death. And that is na ipinangakong ibibigay ng Diyos, pamana sa atin, heirs of God's glory. Okay? Pero ngayon, ito po ang probiso. Hindi naman para takutin kayo, para hindi naman tayo maging passive thinking na lang at iisipin natin puro titingnan ko na lang, doon ako nakapokus. One day, nasa langit ako. One day, glorified body na ako. One day, puro blessing ng kalangitan. Yes, magandang intindihin yon. Pero if we focus on that, and if we do not understand our earthly stay, minsan matatakot tayo. Ang sinabi ng Biblia, pupunta ako sa langit, papunta ako sa langit, maluluwalhati na ako, mapapalitan na aking katawan, presensya ng Panginoon. Kasi ngayon, pag dumating ang problema, kung yun lang ang alam ng tao, hindi alam na ang iba pang katotohanan. Kasi habang naghihintay tayo sa mundong ito, meron pang nangyayari. At meron pang, it will stay while we live here on earth. Yun nga po, yung suffering. We must also share His suffering. Okay? Anong sinasabi ngayon na kailangan natin makibahagi sa suffering ni Jesus Christ? Share His suffering. Hindi naman po kailangan magpapako tayo sa krus. Mamatay tayo. Ang sinasabi pong suffering ni Jesus Christ, number one po, yung suffering niya to obey God. When He
nung talagang tinalaga ni Jesus na nandito siya para sundin to obey God the Father, there's a lot of opposition. Hindi naging maganda sa kanya, hindi naging madali. Marami inano siya, di ba? Kung ano-anong tinawag sa kanya, kung inakusahan siya ng kung ano-ano. We must also share His suffering. Yan po. To become children of God, there is a price. Sometimes the price is to be hated by the world. So we should not be surprised at that. When we resist sin, ay merong suffering. Hindi naman po madali, di ba, ang tumalikod sa kasalanan, takbuhan ng kasalanan, humindi sa kasalanan. That's what every Christian should understand. Ang pagtalikod sa kasalanan na hindi nangangahulugang madali na. Unang-una dyan, di ba napansin nyo nang magbuhat ng born again kayo? Marami ng mga kaibigan na hindi na natin sinasamahan. Mga pinupuntahan natin noon na hindi kaaya-aya. Ay hindi na tayo sumasama. Sometimes we have to suffer the ridicule. We have to suffer change of friendship. We have to suffer yung mga relationship na kailangan nating putulin. We have to suffer na masunod ang Panginoon despite ng mga persecution, opposition ng galing sa mundong ito. So there must be suffering. Hindi po magiging smooth ang sailing ng anak ng Diyos. Kailangan natin itong ipangaral, kailangan natin itong sabihin, kailangan natin pag-aralan sapagkat para mahumanda tayo. Kung gusto niyo ng perfect marriage, there's suffering. There's kailangan meron kang determinasyon, resistance, disiplina. Meron kang mga bagay na kailangan iwanan mo na. May mga bagay na kailangan ihinto mo na. And that is isang area lang po. Perfect marriage involves sufferings, severing, putulin, alisin, itigil na ang mga dati mong ginagawa yon. Ang pagiging masunuring anak ng Diyos, marami pong suffering din yan. Marami tayong dapat pagdusahan. Kamukha na nangyayari sa church natin. Sometimes it's not a smooth sailing. Pero sometimes we have to go through difficulties and suffering. It's not a punishment. It's the sharing God's glory that God has destined for people to suffer. So kailangan po handa natin. Kasi tinalaga ng Diyos na mangyayari pala yan. Ano sabi ni Jesus? In this world, you will have tribulations. Makakatikim tayo ng problema, kahirapan. Ayan po, ang linaw-linaw na, hindi natin ito mapapasinungalingan. We must also share His suffering. Ang Diyos na nag-suffer dahil sa kasalanan, nag-suffer siya at namatay dahil sa kasalanan, nag-suffer siya para sundin ang lahat ng inuutos ng Panginoon. Nag-suffer siya nung siya ay nandito sa mundong ito. Ganon din daw po ang ating level ng pagsasuffer, lalo na sa kasalanan, lalo na sa pag-share ng pagbabahagi ng pag-ibig, pagbabahagi ng kapatawaran, mercy, compassion. That involves a lot of suffering. It's not easy to do all those things. It's not easy to be merciful, to be compassionate. It involves determination. Kahit po mahirap. Kasi tingnan natin ang sinasabi sa Hebrews. For it was fitting. Ito sinasabi, nararapat. Talaga. For whom and by whom all things exist in bringing many sons to glory. Ang sabi, kung ikaw talagang magiging anak ng Diyos, should make the founder of their salvation perfect through suffering. So, pinapahintulot ng Diyos, siya mismo si Jesus, itinalaga daw niya ang lahat ng mga anak ng Diyos na maging perfecto ang kanilang relationship kay Jesus through suffering. What is that telling us? Sinasabi na talagang mangyayari. It's fitting. Fitting. Walang exclusion. Walang exempted. Dahil daw sa
itinalaga ng Diyos na through suffering, ang lahat daw po, ang ating salvation, relationship kay Jesus Christ, ay mangyayari. Basahin natin, for it was fitting that He, Jesus Christ, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, children of God, sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. So our relationship with Jesus Christ involves suffering. Hindi naman po kayo tinatakot. Hindi ko sinasabing, wag na mangyari. Magsasuffer ka pala pag naging Christian ka. We're just telling you, it's according to the scripture, it's part of Christianity. It's part of being children of God. Hindi naman po ibig sabihin na ikaw ay makukulong, ikaw ay ikokondema, ikaw ay kung ano-anong masasaklap na bagay. Ang ibig sabihin no, marami kang paghihirap na dadaanan kung ikaw ay nakikristo. Marami kang paghihirap, pagsubok na daraanan kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos. Okay? Ang sabi pa, for He who sanctifies and those who are sanctified, ang Diyos na naglilinis at ang mga nililinis niya, all have one source. Galing daw si Jesus, galing sa Diyos. Tayo din po ay galing sa Diyos dahil anak na tayo ng Diyos. That is why He is not ashamed to call them brothers. Ayun na. Nakita niyo po ito, paganda ng paganda. Ang sabi, God is our Father and Jesus Christ is a brother. Kapatid. He is not ashamed to call them brothers. Hindi ikinakahiya ni Jesus na tawagin niya tayong kanyang mga kapatid. Again po, reminder sa mga nanonood, mga nandito, fitting talagang mangyayari po. So be prepared. Ang isa pong handa sa mga pagsubok ay hindi na nagugulat. Bagamat, of course, maapektuhan tayo, malulungkot tayo, iiyakan natin, pero it's something na hindi ikinakagulat ng Kristiyano. Ang sabi pa, sa 1 Peter 5:10, and after you have suffered a little while, ayan, panandalian lamang. Ngayon, may pumapasok ba sa isip nyo? Ang sabi sa 1 Peter, suffered a little while. Ibig sabihin, sandali lamang, panandalian lamang. Ngayon, ang tanong dun sa mga naghihirap na, sa mga nagsasuffer na, o may mga sakit na, may mga unanswered prayers na ilang taon nang hinihintay. Mga nagdurusa, hindi na nakabangon sa higaan ng sakit. Hindi na nakaahon sa hirap. Ilang taon na, ilang dekada na, suffered a little while pa din yun. Paano mo matatawag ng sandali lamang ang paghihirap? Ilang taon na, nung bata pa ako, naghihirap na ako, ganito na ako. Ako ay putol ang paa, ako ay pilay, ako ay kuba, ako ay bulag. Paano mo matatawag? Ilang taon na akong ganon. Ang sinasabi po, suffered a little while, it's kung ikukumpara mo sa eternity. Kung ikukumpara mo sa eternity ang mga nangyari sa mundong ito, kahit gaano pa siya katagal, ang ikli daw. Kasi nga, kailangan ka magkaroon ng comparison Although hindi natin talaga alam gaano kahaba ang eternity. Nagkakaroon lang tayo ng idea na walang hanggan. So, ikukumpara mo ang nangyayari sa iyo ngayon, yun ay maikli pa rin. Di ba ang ganda? Hindi ko sinasabing yan ay kung isipin mo yan, maaalis na kagad ang iyong pag-iyak, hindi ka na mag-aalala. Siyempre, yun pa rin. Pero isang bagay yon na makakapagpatibay sa iyo, makakapagbigay sa iyo ng kalakasan, kahit ito'y tumagal pa, kahit ito'y dinadala ko na ng ilang taon, darating ang araw matatapos ito dahil there's eternity. Every event po sa mundong ito, compared to eternity, is a little while. Short while. Panandalian. Temporary. How good is that? Kahit gaano katagal pa. Okay? Sabi, yung suffering natin, sandali lang. The God of all grace, na nagbibiyaya, nagbe-bless sa atin, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself, ito po ang nagsasuffer, restore, confirm, strengthen, and establish you.
Ano ibig sabihin po ng restore? I-restore ka to perfection one day. One day, i-restore ang ating perfect na pagkakalinlan sa atin ng Panginoon. Confirm. I-establish ng Panginoon kung sino ka ngayon. Ikaw ba ay anak ng Diyos? Yes, confirm. Strengthen, palalakasin tayo sa ating paghihirap, sa gitna ng paghihirap. And establish. Talagang ipapakilala ng Diyos, papakita niya sa iyo kung sino ka. So, God will restore, God will confirm, God will strengthen, and establish you. Ito po ay mangyayari dito sa mundong ito. Ang ibang parte nito ay we are being strengthened, kinonfirm. Hanggang na kahit hindi pa na nakakarating sa langit, naka-establish na ang position natin. Papunta na tayo sa eternal glory in Christ. And po, kailangan malaman natin sa mga nanonood po, this will not happen if you are not in Christ. Importante po na kayo ay na kay Kristo. Ito po ang pinakasentro ng lahat ng pangako ng Panginoon. You would not, there's no need for you to expect anything from God, any goodness, any blessing, kung ikaw ay wala kay Kristo. Ito po ang ating pundasyon ng mga Kristiyano. Bakit tayo may inaasa? Meron tayong hope. Ang sabi nga, ang ating pag-asa is glorious, the hope of glory. Glorious hope while we're waiting for glorious hope. In Christ, na kay Kristo. Si Kristo mismo ang magtatalaga, magbabalik, magpapalakas, mag-establish ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon na panandalian lamang. Dahil ang grasya ng Panginoon ay nasa atin. Ilan sa atin makakapagsabing, I am in the grace of God while I'm suffering, medically suffering, I am sick, I am suffering through all these things. Okay? 1 John 3:1-2. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. Ito yung sinasabi ko kanina. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. Ito yung sinasabing hope na mangyayari sa atin, glorification, hindi pa nangyayari. What will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him. Yan po sinasabi ko kanina. Yung glorification na nangyari kay Jesus Christ, we shall be like Him. We will be like Him because we shall see Him as He is. Jesus Christ, nasa langit na po siya ngayon, in spirit and His body. Siya lamang po ang lahat, ang may physical body ngayon na nasa langit. Kasi nga, lahat po ay nandito pa, ang mga katawan, naghihintay ng resurrection. But Jesus Christ, now, when we see Him, when He returns, magiging katulad din daw po niya tayo. We shall be like Him. Di ba ang sabi ng Panginoon, pag bumalik si Jesus para kunin ang kanyang mga anak, we will be changed in the twinkling of an eye. We shall be like Him. And that is the hope we are looking forward to. So ngayon po, again, hindi ko masabing dapat wala nang hihina, dapat wala nang di-discourage, dapat wala nang umiiyak. It will still happen, but there is a hope, there's a promise, there's a suffering while we are here on earth. So go on, nourishing your marriage, nourishing the ministry works, nourishing our role as a father, as a mother, as a husband and wife, as servants of God. Lahat po yan ay darating na mangyayari sa atin, and there's suffering involved. Again, my words are not to discourage you, but to prepare you so you would not be surprised. Okay? Go perfecting things na nandito sa mundong ito na itinalaga sa atin ng
Diyos. Okay, let's bow our heads. We thank you, Lord. We thank you for the beautiful opportunity, Lord, to hear from you the promises that you have established for your children. We are your children, Lord, though the world is trying to belie that, but Lord, it's been established, it's been confirmed, it's been repeated over and over again this morning. We are the children of God. No one can take that away from us. And with that, Lord, we can serve you through suffering. Lord, as we make our relationship here on earth to become better, our service to you become bigger, our desire to please you will become deeper. Alam namin, Lord, may suffering pa din. But you will be with us. Your Spirit is with us, guiding us. So I pray, Lord, sa mga nandito at sa mga nanonood, that you would cause them, Lord, to look unto Jesus, the author and the finisher of their faith, na wag manghihina kahit ano pang nakikita, wag manlulumo kahit ano pang naririnig, wag mawawala ng pag-asa kahit po malungkot ang dumarating sa atin. Nakikita natin, naoobserbahan natin. Alam po natin na merong mas magandang pangako ang Diyos. Ang lahat ng ito, bagamat matagal nang nangyayari at mangyayari pa, it's for a little while. We know that things will get better. Mas mabubuti po, tatama, wawasto, magiging maganda, and perfect. Magiging perfect po ang lahat dahil yan ang pangako sa atin ng Diyos. Salamat po sa amin na may mga relasyon na kay Jesus. Dahil ang lahat ng ito po ay pinangako to those who are in Christ. Sa mga nanonood po na wala pa kay Kristo, ingatan niyo po, isipin niyo po, ilagay niyo sa puso niyo na importante talaga magkaroon ng relasyon kay Jesus dahil wala nang hihigit pa diyan dahil yan ang paraan, the only channel that God can bless you and become heirs of the promises of God for all eternity. We thank you, Lord, sa aming pong service ngayong umaga. And truly, Lord, we can say, all glory and honor sa inyo.